At sa oras ito, tayo na pinadako na po sa pinakamahalaga na ito at ibalang gawain, tayo po makapakinig ng balita natin mula tayo po sama-samang tumayo at ang po binibigay ang buong pagkakataon sa aking beloved co-preacher, Lord Brother Joshua Dominguez. Praise God. Praise God. Bishop po ating beloved preacher, Brother Dib Bosano. Nagpuri po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dear Heavenly Father, dear Jesus, salamat po, mahal Panginoon, O Diyos, ayong paglangis sa bawat bahagi ng aming banal panambahan, simula sa MCJ po, solemn song, mga testimony, giving, choir singing. Thank you so much, O God, most of all the word. O God, thank you so much for unwinding part of our service. Naway pagpalain mo yung banal na salita, mahal Panginoon, sa ganang aking wala pong magagawa. Naway kumilos ka, O Diyos, ng mainam sa aming kaligitnaan. Alisin mo mga hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out our midst right now, be blessed you one, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y makabalik sa ating mga upuan. At minsan pa, pinapabot po natin ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. And double honor to our beloved pastor, Wildis Wada Almeida, the end prophet of our loving God. And we always cherish the blessed teaching of our dearly beloved son pastor, Lina C. Almeida, to our beloved brethren. Praise God. Good evening, beloved choirs, sa ating mga beloved musician, formation sisters, beloved co-preachers, sa ating mga ordained preacher, lahat po mga minamahal ng naabot ating tinig, maging sa ating mga livecast viewers, magandang gabi po sa ating lahat. Palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. At salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo naman po nandito, araw ng Wednesday. So, ito po'y paulit-ulit lamang, mga minamahal, yung ating pagsamba, Wednesday, Friday, and Sunday. I hope na walang nagsawa sa atin, mga minamahal, dahil hindi naman talaga pwedeng pagsawaan ang pagsamba sa ating mahal na Panginoon, dahil wala po tayong maiganti. Kahit anong gawin natin, mga minamahal, hindi po natin kayang bayaran ang kaligtasan na nilaan po ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kulang pa nga, mga minamahal, kung tutuusin itong mga ating mga ginagawa, mga pagpupuri, pagsamba. So, kulang pa, mga minamahal. Kaya, patuloy lamang nating gawin ito, dahil ito din po ay utos ng banal na kasulatan na ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, kung hindi tayo magpatuloy, so sayang yung mga naumpisahan natin. Kaya, habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod, nakikita din naman po natin na ang Diyos patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin o sa ating mga buhay. Nakikita natin, mga minamahal, yung mga pagpapala, hindi lang material, physical, lalo tigit sa spiritual na mga pagpapala. And then, mga minamahal, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling, hindi po natin mababayaran yan. Kahit gaano ka kaya mayaman sa daigdig na ito, hindi mo kayang bayaran yung pangako ng Diyos, mga minamahal, na buhay na walang hanggan. Yung mansion na inihanda ng mahal na Panginoon, hindi natin mabili yon. Kahit nga yung poste lang siguro ng bahay natin doon, hindi natin kayang bilhin yun, mga minamahal. Kahit
ikaw pa yung pinakamayaman sa daigdig na ito. Amen? Kaya napakapalad natin na tayo'y napabilang sa Church of the Living God. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen? Kaya sa ating paglilingkod, patuloy hanggang sa wakas. Amen? Sa tulong at nahabag ng mahal na Panginoon, hindi tayo mga minamahal mapapagod dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na buhay, makapangyarihang Diyos, kaya niya mga minamahal, hallelujah, ang lahat ng bagay, mga bagay na hindi magagawa ng tao ay kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Palakpak para sa ating dakilang Diyos. So mga minamahal, dadako po tayo sa ating topic. Ating pong topic ngayon about must be obedient to the Lord. Dapat maging masunurin sa Panginoon. Must o kinakailangan. Amin na mahal, o dapat lamang na sumunod tayo sa ating mahal na Panginoon. From the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22. Henry? Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, talatay 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ng Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen. Praise Lord. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Behold, to obey is better than sacrifice. So mga minamahal, mas maigi daw po, mga minamahal, ang pagsunod. Ang pagsunod ay maigi sa hain. To obey is better than sacrifice. Kaya dapat talagang sumunod tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ay ang pagtalima sa Diyos, mga binamahal, ay yan po'y sign na ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kailangan mo ang Diyos yung buhay. Ibig sabihin, wala kang magagawa kung wala ang Diyos yung buhay. Nagkonforme ka sa Diyos, mga minamahal. Kaya, sa will of God, pag sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, manatili ka magpakailan-kailan paman. Kahit anong mangyari sa daigdig na ito, mga minamahal, hindi ka pababayaan ng Diyos. Manatili ka hanggang sa wakas. Yan po ang pangako ng mahal na Panginoon sa mga tumatalima sa kanyang banal na kalooban. Amen. Sabi nga ng Luke chapter 6, verse 46 up to 48. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 23. Lucas. From the book of Luke, no? Sorry Chapter 6, verse 46. Lucas 6, 46 hanggang 48. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinapakinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. 48. Sa itulad sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakalalim at nilagay ang patibayan sa bato, at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So, bakit? Sabi ng mahal na Panginoon, bakit tinawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? Na hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. So, kung tayo magmasid, mga minamahal, buong daigdig maraming tumatawag sa Panginoon. Pero mayroon din mga tao nga na hindi tumatawag. Kasi iba yung Diyos nila,
May mga tao din na walang Diyos, mga minamahal, sa kanilang mabuhay. Akala nila pagkatapos nilang mamatay, wala na, parang hayop. Yun ang akala ng iba. At saka yung iba, mga minamahal, nag-aakala na walang Diyos. So, hindi sila, mga minamahal, nakakaalam ng katotohanan. At saka, yung iba, tumatawag, Panginoon, Panginoon, pero ayaw naman sumunod sa mga pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, bawat lumalapit sa akin at pinakinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humuhukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At ang lumating isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. So ganon mga minamahal, pag tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos at hindi lamang natin pinapakinggan, bagkus ipinapamuhay natin ang salita ng Diyos, so ikaw po'y maging matibay. Could not shake at. Sabi dito sa ating binabasa, mayroon kang matibay na sandigan. Maging matatag ka at hindi kabasta-basta matitinag pagdating ng mga pagsubok sa ating mga buhay na natili kang nakatayo, mga minamahal. Hallelujah, dahil matibay ang pagkatirik. Hallelujah, dahil yung sandigan mo, bato na matibay, mga minamahal. Walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpak para sa ating dakilang Diyos. So we must do it. Kung ano po, mga minamahal, ang kanyang ipagawa sa atin, gawin po natin. Sabi ng mahal Panginoon, those who heareth my saying and do it them, they could not shake it. So hindi ka, mga minamahal, makikilos. Amen? Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Sabi ng isang hari dito sa banal na kasulatan, si Haring Solomon, mga minamahal, mga kinig kayo ng turo. Kaya, ang turo ng mahal na Panginoon, pag pinapakinggan po natin yan, at ipinamuhay natin, hallelujah. So, isa tayo, mga minamahal, na pinagpala ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal, tatawagin kang anak ng Diyos? Dahil nakikinig ka ng tinig ng ating mahal na Panginoon, dahil sa mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos at hindi tumatalima, yan po hindi mga anak ng Diyos. Amen? Sabi ng Luke chapter 8 verse 21, and he answered and said unto them, my mother and my brethren are this which hear the word of God and do it. In Tagalog, kindly. Dito po sa Lucas, Kapitulo 8, ang talatay 21. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Amen. Praise Lord. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So yung kanyang ina at saka kapatid, yung mga nakikinig ng kanyang banal na salita. Ayun, nung time na yon, habang siya nangangaral, mga minamahal, ang daming mga tao nakapaligid. Hindi ka basta-basta makapasok sa templo dahil punong-puno ng mga tao. Crowded. Eh yung kanyang ina, at saka yung makabatid niya doon sa labas, hindi makapasok. Eh sabi nung isa, mahal na Panginoon, o Panginoon, nandiyon yung ina mo sa labas, nakatayo at kasama ng iyong mga kapatid. Gusto kanilang makita. Kaya ito yung sagot ng mahal na Panginoon. Ang aking ina at aking kapatid ay itong nakinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kaya kung ikaw ay laging nakikinig ng salita ng Diyos, ang turing sa iyo ng mahal na Panginoon, isa kang ina.
o kapatid. Amen? So, mapalad tayo. Amen?